Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, 18 ng Hunyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 20 mga opisyal ng Pilipinas na iipit ngayon sa Israel habang na nagpapatuloy ang kanilang palitan ng missile ng Iran. Sugatang Pinoy sa Israel sa ganting airstrike ng Iran umakyat na sa 7. 2 nasa ospital pa rin, mga OFW na gustong umuwi, sumipa na sa mahigit 100. Dating Congressman Arnie Tevez sumakit ang tiyan, isinugod naman sa ospital sa ilalim sa major surgery. Jay Ruiz sa Taguda muling itinalaga ng Pangulong BBM sa kani-kanilang pwesto. 100 Chinese na sangkot sa Pongo scam sinipa pabalik ng China. LPA sa Batangas, hindi inaasahang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, hindi inaasahan na magiging tropical depression ang low pressure area na nasa San Jose, Batangas sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, bagamat malabong lumakas pa ang LPA, inaasahang magdadala naman ito ng kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol. Samantala, easterlies naman o mainit na hangin na nagmumula sa Pasipiko ang magdadala ng mga ulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa mga lalawigan ng Aurora, Isabela at Quirino, gayon din sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan din ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Sa mga lalabas ng bahay ngayong umaga, magbaon ng pananggalang laban po sa ulan. Pinakamainam din magbitbit ng payong, at saka magsuot ng jacket. Binigyan ng 1 taon ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang mga pulis na overweight upang magbawas ng timbang, magpapayat. Pinagbatayan ni General Torre ang Section 30 ng Republic Act number 6975 o ang Department of the Interior and Local Government Act of 1990 na nagsasaad ng kwalifikasyon upang maging miyembro ng PNP. Paliwanag ni General Torre, sa ilalim ng PNP regulation, ang matatabang pulis ay binibigyan ng pagkakataong magpapayat o ibalik ang kanilang normal na timbang sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Babala ni General Torre, sakaling mabigong magpapayat ang mga tabatsingtsing na mga pulis, posible silang ipatanggal sa serbisyo maliban na lamang kung may medical condition na posibleng ilipat na lamang sila sa administrative work. Una na sinabi ni General Torre na kailangang physically fit ang mga pulis upang mas madaling makaresponde at bilang bahagi na rin ng disiplina ng mga miyembro ng PNP. Sige, sa mga malalaking dyan, bato-bato sa langit, ang taman talagang tabatsingtsing. 1 year daw, ha? Bawas-bawas na muna ang kaya ng chibog na libre. Alam mo na yung mga yung mga dinadaan-daanan nating kinakainan natin ng chibog, na libre. Gagamitin na ng Philippine National Police ang Artificial Intelligence o AI camera sa Metropolitan Manila o ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mas epektibong 5-minute response sa Metro Manila.
Ang hakbang na ito ay pagsasanib puwersa ng PNP at MMDA upang matiyak na mas mabilis ang pag-responde sa mga emergency situation. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bukod sa direktang tawag ng publiko sa 911, tatanggap na rin sila ng alerto mula sa MMDA sakaling may mahagip ang AI camera nito na nangyayaring krimen sa mga pampublikong lugar. Pero kung hindi makikita yan, at nakikita ito sa mga facilities like CCTV camera sa MMDA, hindi na ganito bagong naman. Kasi maglalagay na kami dito ng pulis na may radyo na nakakakulit diretso sa ating command center. Wala ko naintindihan na. Matinding karahasan ang sinapit naman ng 6 na taong gulang na batang babae sa kamay ng kanyang sariling nanay sa Lamitan City, Basilan. Patay ang naturang biktima matapos na paghahampasin ang sanga ng puno at kalagkarin papauwi. Napag-alamang umalis pa na ng bahay ang 6 na taong gulang na bata kasama ang pinsan. Bumili ng gulay ngunit hindi nagpaalam sa kanyang nanay. Natagpuan ng suspect ang bata sa tabi ng kalsada, dala ng matinding galit dito, pinagpapalo yung paslit. Pag-uwi ng bahay, iniligay pa ng suspect ang wala ng malay na biktima sa loob ng isang sako at saka dinala sa ospital kung saan idiniklara na itong dead on arrival. Hawak na ng mga otoridad ang ina ng bata na naharap sa kasong parricide. Pero palagay ko may diferensya din yung nanay, para gawin mo yung ganong klaseng pananakit sa iyong anak. Kahit pa sa bugso ng galit, di ba? Hoy, sa mga magulang, huwag niyong gagawin yun sa mga chikiting niyo. Pinaghirapan yung iliwal yan at dalhin sa sinapupunan ng 9 na buwan. 100 Chinese nationals naman ang nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan din ang Bureau of Immigration ang pinadeport na pabalik ng kanilang bansa. Ang naturang mga Chinese national ay naaresto sa 4 na magkakahiwalay na pagsalakay sa mga illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators mula pa noong nakarang taon. Kabilang sila sa mga naaresto sa mga sinalakay na POGO scam hubs sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Silang Cavite, Parañaque City at Pasay City. Ayon sa PAOK, sa pakipag-ugnayan sa Chinese Embassy dito sa Pilipinas, ang mga deportee ay pinasakay sa Philippine Airlines Flight PR336 patungong Shanghai, China. Magandang umaga, Pilipinas! Pinangunahan naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang paglulunsad ng second phase o ikalawang bahagi ng konstruksyon ng Philippine Military Academy Alumni Association Building sa Port Bonifacio, Taguig. Ang 6 na palapag na gusali ay magiging Center for Leadership Excellence ng PMAAI at may funding support mula sa isang integrated resort ng PAGCOR na merong social security arm, yung Newport World Resort Foundation. 600 million ang inilaang pondo para dyan. Pinuri naman ni Tenco ang naturang inisyatibo na isang model ng public-private partnership na nagbibigay diin sa long-term value ng defense at governance sector ng bansa. Ayon kay Chairman Tenco, truly remarkable ang naturang proyekto dahil ito'y ginastos o hindi ginastosan ng kahit isang kusing ng gobyerno ng Pilipinas. Patunayan niya ito na ang gaming industry kapag maayos na kinukontrol at may responsableng pamamahala, maaaring maging isang malakas na partner ito sa nation building. Una nang inaprobahan ng PAGCOR ang 300 million peso outlay para sa building structure at meron pang kasunod na 300 million pesos naman para sa pagpapatuloy ng interior fit-out phase nito. Samantala, mag-showbiz muna tayo, Kasi yun daw pong mechanics ng reality show na PBB. Inalmahan ng ilang fans. Bakit kaya? Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang dami ng umaalma ngayon sa mechanics ng itong Pinoy Big Brother Celebrity Collab na collaboration ng ABS-CBN at GMA7 na kung saan ay kailangan talagang
maglabas ka ng napakaraming pera para makaboto sa housemates na gusto mong manatili sa bahay ni Kuya. May mga naglabas ngayon sa social media na ang team daw ng duo ng mga nominado ay milyon-milyon ang nagastos para lang hindi ma-evict. Ang natanggal na duo na Shokla na sina Shuvi Etrata at Clarice de Guzman ay gumastos daw ng 1.6 million ang team nito para ma-save lang sa eviction, pero sila pa rin ang naipalabas dahil ang ibang duo ay mahigit 2 million ang ginastos. Ang sabi pa ng ilang mga netizens, parang hindi na ito reality show dahil hindi naman totoo at deserving na housemates ang mananalo, kundi kung sino raw ang talagang naglabas ng malaking pera at milyon-milyon ng araw ang ginagastos ng ilan para lang maipagpatuloy nilang pamamalagi nila sa loob ng PBB House. Sana ibalik daw ang dating mechanics, sa text votes lamang ito ang botohan at limitado pa ito sa loob ng isang araw. Ngayon kasi ay basta may pera, patuloy ka pang nakakaboto, kaya sobrang laki raw talaga ngayon ang kinikita nitong Pinoy Big Brother Celebrity Collab dahil sa dami ng mga sumusubaybay dito at sikat na ito online, kaya tuloy tambak din ang kanilang mga sponsors. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natauhan din ng taong bayan, ano? Maganda umaga, Pilipinas! Sige, paloko pa ho kayo. Kailangan mong magtapon ng pera. Ano yung binibili mo na yung kasikatan mo? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Nasa matamaan ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang 10 parcel na naglalaman ng kusya, isang high-grade na uri ng marijuana na may tinatayang halaga na 7.98 million pesos. Ang mga parcel ay naharang sa isinagawang inspeksyon sa Central Mall Exchange Center sa Pasay at nakita ito sa isinagawang physical na pagsusuri. Lumalabas na meron itong 5.703 kilos ng kush. Isinuko ng mga nakumpiskang items sa PIDEA para sa karagdagang investigasyon at case build-up. Ang mga sangkot ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, pinigting ng Bureau of Customs ang kampanya nito laban sa smuggling at illegal na pagpupuslit ng droga. Ang whole of government approach ng Administrasyong Marcos ay nagpatatag sa ugnayan ng iba't ibang mga enforcement agencies at nagpaigting sa mga ipinatutupad na mga seguridad sa pantalan. Samantala, binigyan din naman ni Commissioner Benvenido Rubio ang matibay na paninindigan ng BOC sa pagpapanatiling ligtas ang mga komunidad. Nangako naman si District Collector Yasmin Mapa, ipagpapatuloy ang maigting na kampanya ng BOC na iya laban sa ilegal na kalakalan at nananatiling mapagmatyag sa kanilang mga operasyon sa pagpapatupad ng batas. Ay maganda umaga din kay Dr. Yeye Manawis dyan po sa NAIA per cargo. 2 kongresista naman ang sumali sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, ang pinakamalaking partido politikal sa Kongreso at sa buong bansa. Kaya't lumobo na ang bilang nito sa paparating na 20th Congress, ngayon ay nasa 110 na. Pinangasiwaan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Presidente ng Lakas CMD, ang panunumpa kina Congressman Jong Sinisa ng 2nd Distrito ng Davao de Oro at Congressman Gerald Galang ng 2nd Distrito naman ng Valenzuela. Kasama rin sa nanumpa kay Speaker si Governor Raul Mabanglo ng Davao de Oro. Ang pagsali ni Mabanglo ay nagdala ng kabuuang bilang ng kasalukuyang gobernador na kasapi ng dominanteng partido pampolitika sa bansa na sa 16. Nanumpa din sina Congressman Sinisa at Governor Mabanglo kasama sina Davao del Norte 1st District Representative Oyo Uy, Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara at Mayor Mark Anthony Libuangan ng Laak, Davao de Oro. Sa kanilang bagong tungkulin, pinangasiwaan din ito ni Speaker Romualdez. Nagpahayag naman si Speaker Romualdez ng taus-pusong pasasalamat sa mga bagong kasapi ng partido. Ipinahayag niya na ang pag-asa ng pagiging produktibo ay ang pakikilahok ng mga bagong kasapi sa Lakas CMD. Ang pagsapi ng 2 pang kongresista sa partido ay lalong nagpatatag sa suporta sa patuloy na pamumuno ni Speaker Romualdez sa House of Representatives sa nalalapit na pagbubukas ng 20th
Congress. Magandang umaga, Pilipinas! Kinatawa ng Australian Embassy bumisita naman sa OCM BARM at tinalakay ang mga posibleng tulong ng bansang Australia sa Bangsamoro Region. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dumating sa Cotabato City ang mga kinatawa ng Australian Embassy at nakipagpulong kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa kaugnay sa peace building, moral governance at inclusive development na kasalukuyang inimplementa sa BARM. Malugod na tinanggap ni Chief Minister Makakwa sa Office of the Chief Minister sina Mr. Matthew Boyal, A.J. Solis at Isra Bayalan at tinalakay ang mga kasalukuyang development sa BARM region lalo na kaugnay sa takbo ng politika. Ayon kay Makakwa, labis nitong pinasasalamatan ang pakikiisa ng Australian Embassy sa adhikaing mas lalo pa umanong mapalakas ang ugnayan ng bansang Australia at ng Bangsamoro. Desidido namang makipagtulungan ng Australian government sa mga sinusulong ng Government of the Day ng BARM para sa mas lalo pang ikaunlad ng mamamayang Bangsamoro ayon pa kay ICM Makakwa. Mula sa Central Mindanao, Bangsamoro Region, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, Jun. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ngayon nagsimula ng pasukan, may paalala naman si Senator Bongo sa mga estudyante at kanilang pamilya. Simulan din ang paghahanda hindi lamang ng kanilang pangangailangan sa eskwelahan, kundi pati na rin ang kanilang pag-iisip at kapakanan para sa mga hamon at mga pag-aaral sa hinaharap. Ayon kay Senator Go, mas mahalaga na handa rin ang ating isipan at katawan para sa panibagong taon ng pag-aaral. Iginit ni Senator Go, ang edukasyon ay susi ng pagbuo ng isang magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kabataan kundi para sa bansa. Pundasyon ito ng mga kabataan para sa hinaharap. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, tiniyak naman ni Senator Go sa publiko ang kanyang patuloy na suporta para sa patakaran at mga programang nagtataguyod ng karapatan sa accessible, inclusive at dekalidad na edukasyon. Binigyan din ng senador na ang pagsuporta sa mga estudyante nangangahulugan ng pamumuhunan sa pangmatagalang pagunlad ng bansa. Opisyal na ang isa sa publiko ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang final arrangement at inamyandahang guidelines para sa kaabang-abang na Wata Wata Festival. Kaugnay nito, magkakaroon ng media briefing ngayong alas 8 ng umaga bilang bahagi ng paghahanda sa kapistahan para nga naman maiwasan yung mga iringan, init ng ulo kapag nagsabuyan na ng tubig. Ito'y para matiyak din ang kahandaan ng publiko, mga stakeholders at media partners sa naturang selebrasyon sa June 24. Kabilang sa tatalakayan ng alkalde ang mga itatakdang basaan zone, time limits, prohibited acts, liquor ban, maging ang multa para sa mga violators na magbabasa ng tao kahit na wala doon sa zone. Dapat naman talaga pinag-uusapan ng maayos yan, ha? Nang sa gayon na hindi kayo nakakapermerwisyo. DCPO kinundi na naman ang iligal na pagpapaputok ng barel ng isang pulis sa isang event. May kasong administratibo at kriminal na kinakaharap ngayon. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Ayong buntag sab Kuyang Angel, mariing ikinundi na ng Davao City Police Office o DCPO sa pamumuno ni Acting City Director Police Colonel Hanser Marantan ang walang otorisasyon at mapanganib na pagpaputok ng baril na isang pulis sa isang pribadong binyag na ginanap dakong alas 7:58 na gabi noong Hunyo 15, 2025 sa Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Batay sa punang investigasyon, pinaputukan ng nasabing pulis ang lupa gamit ang kanyang service firearm matapos ang hindi pagkakaunawaan sa isa pang bisita na naging dahilan ng panik at takot sa mga dumalo sa okasyon. Ang nasabing kilos ay tahasang paglabag sa batas at sa lituntunin ng kapulisan. Isinampa na ang kasong kriminal habang kasalukuyang isinasagawa ang prosesong administratibo. Agad na inalis sa pwesto ang pulis at kinumpiska na rin ang kanyang baril habang isinasailalim sa masusing investigasyon. Ayon kay Police Colonel Marantan, hindi kailanman kinukonsinti ng DCPO ang anumang ori ng maling asal mula sa kanilang hanay. Tiniyak ng DCPO sa publiko ang buong transparency at patas na paghawak sa kaso at iginiit ang kanilang panindigan ay patupad ang batas na walang kinikilingan. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter.
Kaya dapat talaga kahit mga pulis pumupunta sa firing range para alam yung disiplina. Nag-iingat ng baril pagkatapos hindi alam kung kailan gagamitin, di ba? Di pwede yung mainit ang ulo, mainitin ang ulo na nagbibitbit ho ng baril kahit pa pulis, kahit pa law enforcer. Di ba? Punta kayo ng firing range para malaman ho ninyo yung tamang disiplina ng paggamit ng baril. Magandang umaga kay Dante Bunyol. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Baguio City. Nambang nabigat ka na kayo amin, lalong-lalo na dyan po sa Abulog, Cagayan. Magandang umaga din ho sa mga suki ho natin dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, at iba pang panig ho ng Asia. Magandang umaga sa mga suki natin sa Thailand. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit o malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalan matitinding mantsa. Based on test sa chocolate, mud, and sabon ng cotton, gawa po ito ng ACS. Teka, may winner na ba? Hindi ko alam kung may winner na yan. Anyway, tingnan natin. Basta, hindi ko pa na-check kung may notice si Madam Mabel. Kasi namatay ho yung tatay ni Mabel, kaya baka hindi lang natutukan. Malu, message naman si Mabel, baka may winner na. Pero 7,000. 7,000 na ang premyo ng ating mahiwagang tunog. Malaman lang natin kung may winner na. Habol natin, malay natin, wala pa. 0919-282-6.5, dyan po ninyo ipapadala ang inyong mga sagot. Ang tamang format, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Mahiwagang tunog! Ito na. Ayan, ha. Sabi ko nga sa inyo, isang item dyan ay gamit na gamit kapag tapos maglaba gamit ang Pride detergent. Yan, ha. At yan ho, isa ho sa mga exercise na ginagawa ng mga mister na masunurin kay misis. Yan, ha. Huwag natin sapiting takusa. Kaya naman, masunurin lang. Oo. Kumbaga sa responsible husband. Ayan, ha? Responsible houseband. Ayan, ha? Parang si Engineer Ray Taladro. Ayan, ha? Pag sinabi ng misis niya, Ray, magluto ka na. Ako? Magluluto? O, sige naman. Di ba ako nakahapon? Ako nangaagahan, ako pantanghalian, pati hapunan ako pa rin. O, sige na lang. Ayan, ha? Masunurin. Ayan. Ray, maglaba ka na. Kahapon ako naglaba. Oh, bakit nagre-reklamo ka? Hindi. Pagpaplansya muna. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag kang mag-alala rin, ang daming general ganyan. Mahigit 2 milyong piso ang halaga ng shabu na recover naman sa Iloilo City. Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39, maingaga Grace. 2 dayo ang timbog sa drug buy-bust operation sa Barangay Tanza, Esperanza sa Iloilo City at nakuhaan ng mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Ikinasa ng Regional Police Drug Enforcement Unit ang drug bust laban kina alias Jerbel, 41 anyos ng bayan ng Dingle, Iloilo, at alias Sander, 37 anyos na taga Barangay Malipayon, Iloilo City. Ayon kay RPDEU Head Captain Glenn Soliman, si Jerbel ang itinuturong may hawak ng malaking supply ng illegal na droga at nagdidistribute sa probinsya. Si Sander naman aniya ang nagbibenta sa lungsod. Base sa initial report, galing sa Luzon ang supply ng illegal drugs ni Jerbel na nakulong na noon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tamang salamat ay ni Grace. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Oy, sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarers natin, wag na hong magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron ho tayong tangerine chocolate dito ho sa Pilipinas. Mas masarap ho yan kaysa mga imported na tsokolate dahil tinulungan na ho ninyo ang nakapagpasalubong na kayo, natulungan pa ninyo ang ating mga kababayan. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng manyugan. Kaya ngayon,
Ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Diyan po ninyo check naman yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na galing din po sa ani ng ating mga magsasaka ang mga raw materials na ginamit. Ha? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Kaya dapat na ho natin tangkalikin ang gawang atin. Ano ha? Para palakasin natin ang loob ng ating mga magsasaka. Palakasin natin ang ating food security. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Maganda umaga, Pilipinas! 31 wanted person ang Pangasinan nasa kote ng PNP sa loob lamang ng isang linggo. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi nakalusot sa matinding paghahanap ng batas ang 31 individual na may kinakaharap na iba't ibang kaso matapos ang matagumpay na serye ng operasyon ng Pangasinan Police Provincial Office mula Hunyo 8 hanggang 14 ngayong taon. Sa ulat ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director, 2 most wanted person ang kabilang sa mga nadakip habang 29 naman ang iba pang wanted person na naaresto sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pangasinan. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na Manhunt Charlie program na layuning tugisin ng mga individual na may nakabinbing mga kaso at iharap sa hukuman. Ayon kay Police Colonel David, hindi ito magiging posible kung wala ang pagpupunyagi ng mga police station sa kanilang masusing intelligence work at suporta ng mamamayan. Lahat tayo anyay may papel sa pagpapanatili ng kayusan sa buong lalawigan. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka kayo may mga importanteng lakad ha. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH bukla sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Plano naman ang Department of Transportation na maglagay ng panibagong busway sa Metro Manila sa bahagi ng Espanya Boulevard sa Maynila hanggang Quezon Avenue sa Quezon City. Naniniwala si Transportation Secretary Vince Dizon na makatutulong ang paglalagay ng exclusive bus lane upang mapabilis ang pagbibiyahe ng mga commuter, lalong-lalo na ng mga estudyante na nag-aaral sa University Belt. Kaugnayan nito, nagsasagawa na ng feasibility study ang ahensya sa naturang kalsada at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Sasagutin na niya ng ahensya at ng iba pang mga sektor ng gobyerno ang pagpapagawa ng bus lane at saka na pag-iisipan kung ipaprivatize ba ang operasyon at maintenance nito. Baka po pwede naman elevated, ano ha? Parang sa ibang bansa, di ba? Kaya lang medyo mas malaki yan at saka baka mas mahal, ano ha? 7 katao naman arestado sa 2 magkahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Hermosa at Bagak, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Camilang, RH37. Danny, good morning. Sa pinigdig na kampanya kontra illegal na droga, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Bataan Police Provincial Office sa ilalim ito ng pamumuno ni Colonel Marte Salvadora, officer in charge ang 7 individual na sa magkahiwalay na ikinasang drug operation sa mga bayan ng Hermosa at Bagak, Bataan kahapon. Unang operasyon alas 9 ng gabi. Nagsagawa ng anti-drug operation ng Hermosa Municipal Police Station sa Barangay Balsik, Hermosa, Bataan matapos makatanggap ng ulat mula sa isang confidential
informant. Nahuli sa aktong nagsasagawa ng patsesyon ang 5 suspect na recover mula sa mga ito ang mga drug paraphernalia at humigit kumulang 5 gramo ng hininalang shabu na tinataya nagkakalaga ito sa 34,000 piso. Sumunod, madaling araw kahapon, pasado alauna, rumesponde ang Bagak Municipal Police Station sa isang sumbong ng mga residente hinggil sa kahalintulad na aktibidad sa Barangay Sisay, Bagak Bataan. 2 suspect ang naaktuang gumagamit ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 0.5 gramo ng illegal na droga na nagkakalaga ito sa 3,400 piso kasama ang ilang drug paraphernalia. Ang lahat ng mga naarestong suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 965 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 36 na makalipas ang alas 4, makabibili na rin ng 20 pesos per kilo na bigas ang isla ng Siquijor. Matapos na ilunsad ng Department of Agriculture ang 20 peso rice program ng gobyerno. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magsisilbing strategic model para sa initial rollout ang murang bigas sa iba pang mga isla sa lalawigan. Halos 435 households naman o 1,700 individual ang inaasang makikinabang sa pag-arangkada ng programa sa isla ng Siquijor. Una nang inilunsad ang 20 peso rice program sa Bacolod City, Negros Occidental at sa Negros Island Region. May ngaagan sa mga katurantanan sa Negros. Isinugod naman sa ospital si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Tevez Jr. matapos na mamilipit dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent Jerix Bastonera, dakong alas 7 ng gabi noong Lunes dumaing ng pagsakit ng tiyan si Arnie Tevez. Binigyan ng dating kongresista ng gamot ngunit hindi na umiging kondisyon. Inirekomenda ng doktor ng BJMP na isugod na ito sa pinakamalapit na pampublikong ospital mula sa kanyang kulungan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Sinabi naman ng legal counsel ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio, sasailalim ito sa isang major surgery ngunit hindi binanggit ang sakit. Bonsod nito, kailangan na niyang ilipat ng ospital na may karagdagang kagamitan at pasilidad si Tevez alinsunod sa protocol ng Bureau of Jail Management and Penology para sa mga serious emergency cases. Ipinalam na ng kampo ni Tevez sa korte ang kinakaharap na kondisyon ng dating mambabatas at hinihintay na lamang ang desisyon ng hukom. Bubuksan naman sa publiko ang National Parks and National Parks Development Commission. Ang Rizal Monument bukas yan sa ika-164 na karawan ng ating pambansang bayani. Sa Facebook post ng National Parks Development Corporation o Commission, inanunsyo nito na hahayaan nilang lumapit ang mga tao sa monumento ni Dr. Jose Rizal na karaniwang may harang na bollards at binabantayan ng Philippine Marine Corps, Marine Security and Escort Group. Ito'y upang makuna ng malapitang larawan si Rizal o kahit mag-selfie daw, kasama ang rebulto ni Rizal, pero dapat sumunod din sa proper decorum sa pagkuha ng picture. Magsisimula ang Rizal Close-Up event mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala magkakaroon naman ng wreath laying ceremony alas 8 ng umaga bukas upang bigyang pugay at pagkilala ang naging buhay at syempre alalahanin din ang legasiyang iniwan ni Gat Jose Rizal. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosprene plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical
trial. At ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosrhin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, pagpasok po sa ating katawan, na-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya habang tayo natutulog, gumagana ang ating PDC, itinataboy ang mga toksins na papalakas nito muli ang ating immunity para malabanan ang iba't ibang mga sakit. Nakatutulong po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, siyempre magandang ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Relax na relax ka ba? Yung kahit na ikaw napuyat, pagkagising mo, parang okay ka pa rin, di ba? Take it from me. Yan, Alas 2 pa lang, bangon ka na pero buhay na buhay ka. Yan, Tsaka kahit meron kang iniindang konting sakit, madaling gagaling yan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung may mga concerns pa po kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580 at meron po tayong mga medical experts na naka-standby dyan. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At dahil nga po sa popular demand, in-extend natin yung ating 10% discount. Punta po kayo sa ultabayo.shop. I-click po ninyo yung QR code doon at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para ma-avail po ninyo ang 10% discount kung bibili po kayo ngayon online. Pero dapat, ay while supply last. Ayan, hanggat meron pang natitirang supply. Kaya order na! Magandang umaga, Pilipinas! Muling itinalaga sa posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos sina Jay Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communication Office at Henry Ruel Aguda bilang kalihim ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Ito naman ang kinumpirma ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Matapos na tanggapin ng Presidente ang courtesy resignation ng 17 matataas na opisyal ng PCO habang 27 na mga opisyal naman ang nagtapos na rin ang termino. Nagbitaw naman ang Senior Undersecretary ng PCO na si Annalisa Puod. Matatandang hindi na aprobahan ng Commission on Appointments ang ad interim appointments ni Ruiz at Aguda matapos maabutan ang adjournment ng 19th Congress kaya't kailangan pang i-reappoint sila para hindi matanggal sa pwesto. Pero balita ko, ito magandang yung PISA, yung Philippine Space Agency, mukhang may balasahan din hong mangyayari. Ayan mukhang hindi na rin i-reappoint yung kanilang masipag na Director General. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, dami naman pwede isipain pa dyan, Mr. President. Baka po pwede ho niyong tingnan. Lalong-lalo na yung mga tutulog-tulog, yung mga undersecretary ng mga boy tulog, natutulog kahit sa press conference o kaya sa mga budget hearing. Alam nyo na yan. Bahala na kayo. Di ba? Tingnan ho ninyo kung sino yung mga hindi talaga karapat-dapat na manatili sa kanilang tungkulin. Pinapasweldo ng taong bayan tapos mamad-tamad. Maawa naman kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Inaasahang mananatiling malaki ang ambag sa ekonomiya ng mga sari-sari stores sa bansa. Sa pagtaya ng Department of Trade and Industry at ng mga retail and supply chain sector, aabot sa 2.4 trillion pesos ang halaga ng retail sales sa taong 2030. Ngayong taon, inaasahan naman ng DTI na tataas ng 10% ang benta ng mga sari-sari stores. Sa kasalukuyan, nasa 1.12 trillion hanggang 1.46 trillion ang taunang kontribusyon ng mga sari-sari stores sa ekonomiya ng bansa. Sa datos, 1.3 million ang sari-sari stores sa Pilipinas na kumikita ng 861,000 hanggang 1.12 million pesos kada taon. Tatlong dating rebelde sumuko naman sa pulisya dahil nga po sa pinalakas na anti-insurgency campaign. Detalye na balita mula kay Grace Sanzano, RH25. Grace, good morning.
Good morning, Angel. Dahil nga sa patuloy na pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa insurhensya sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matagumpay na nagbalik loob sa pamahalaan ang tatlong mga dating kasapi ng Communist Terrorist Group mula sa lalawigan ng Aurora, Bataan at Bulacan. Sa lalawigan ng Aurora, voluntaryong sumuko si alias Karen Del, 46 na taong gulang, may asawa at residente sa bayan ng Baler sa pinagsanib na pwersa ng First Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Intelligence Unit at ilang pang mga miyembro ng sa PNP Local Police Station. Si Karen Del ay isang dating kasapi ng Squad Primera ng Bagong Hukbong Bayan o BHB, na kilala sa mga sinasabi umanong mga operasyon sa Pantabangan, Nueva Ecija, Castañeda at Nueva Vizcaya. Samantalang sa bahagi ng Bataan, isang 60 taong gulang na miyembro naman ng komiting tagapagpanap. Habang sa bahagi ng Bulacan ay isang alias Kare, 56 na taong gulang. Ito ay may bahay, ginang ng tahanan at residente naman sa bahagi ng Hagonoy. Sa ngayon ay patuloy ang kampanya ng PNP dito sa bahagi ng Central Luzon. Ayon kay Police Brigadier General Gina Fajardo, ay kaniya pa rin sinasasalamatan ang patuloy na kooperasyon ng maraming mga mamamayan at concerned citizens sa pagpapagalaganap ng kapayapaan sa ating bansa. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Santano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. 1.2 million pesos na naman ang tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Muling naging matagumpay ang sinagawang marijuana eradication operation ng Police Train Office Cordillera Administrative Region matapos matuklasan ang nasa 1,250,000 pisong halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Benguet. Ayon sa ulat mula sa Regional Operations Division ng ProCar, 6,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1,200,000 pesos ang nadiskubre sa Barangay Badeo, Kibungan, habang 250 na fully grown marijuana plants naman na may standard drug price na 50,000 pesos ang natagpuan sa Barangay Kayapa, Bacon. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay sa pagtutulungan ng mga operatiba ng Bacon Municipal Police Station, Kibungan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Benguet PNP, 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Division ng ProCar at ng PIDEA. Lahat ng nadiskubring tanim na marijuana ay binunot at sinunog sa mismong operasyon, samantalang isinagawa naman ang dokumentasyon at nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana sa kalapit na lugar at mahuli ang mga responsable sa pagtatanim ng naturang illegal na marijuana. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Romy, maulan dyan? Romy? Ay. Oo, kahapon, Sir Angel, maulan hanggang gabi. Ganun? Pero possible lang Kinon. Na maulan. Pero pwedeng dumaan sa Kinon. Kasi alam natin, pagka maulan, medyo pinagbabawalan ng Kinon. Pero siyempre, pwede sakyan. Pwede. Pero at your own risk, ika nga ang sinasabi ng DPWH. Huwag naman. Siyempre, mag-ingat lang kung di kabisado. Dumaan ka na lang sa Marcos Highway. Better sa Marcos Highway. Safe yung paglalakbay paakyat ng sige, Romy. Maraming salamat, Just Gina. Thank you. Si Romy Gonzalez mula po dyan sa norte, samantala delivery rider, tinangay naman ang cellphone ng isang sari-sari store. Luko-luko rin na, ayun, na-arresto tuloy. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado Calaboso ang isang delivery rider matapos na tangiyin ang cellphone ng isang sari-sari store dito sa Luzon ng Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang naarestong si Vicente Torrecampo Jr., 36 anyos, residente ng Tuasin Street sa Barangay 036 sa Sampaloc. Sa investigasyon ng mga otoridad dito sa NPD Station 14, nagpunta sa restaurant suspect
sa Santa Clara Street, Barangay 398 para magpa-load. Matapos ilabas ng 30 years old na may-ari ng tindahan ng cellphone, ay biglang pumasok ang suspect sa kasya, sinapak sa mukha at sa pilipang kinuha ang cellphone. Mabilis na tumakas sa suspect pero hinabos siya ng biktima kung saan siya tempo. Naman na may mga nagpapatuloy ng pulis. Kaya naaresto ang suspect at nabawi rin ang kinuha o tinangay na cellphone. Ito si Boy Gonzales para sa Disares sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Nanawagan naman si Speaker Ferdinand Berton Romualdez ng kahinahunan at muling pagbuhay sa diplomasya sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran kasabay ng kanyang babala sa paglala ng sigalot na banta umano sa katatagan ng buong rehiyon, gayon din sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Patuloy na tumitindi pa rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa serye ng pag-atake na magkabilang panig. Panay ang palitan ho nila ng missile. Hinikayat ni Speaker Romualdez ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers sa pagtingin ng koordinasyon sa mga pamahalaan ng host countries at international partners, lalong-lalo na sa Lebanon, Israel, Jordan at mga bansa sa Gulf region na may malaking bilang ang mga Pilipino. Iginit Romualdez na ang Pilipinas bilang isang mapayapang bansa patuloy na naninindigan sa paggamit ng diplomasya upang maresolba ang kaguluhan at maiwasan din ang karahasan. Nakikisa rin siya sa pandigdigang panawagan para sa pagtitimpi at mga panalangin umapila sa regional at international leaders na tumulong para mapahupa ang tensyon bago pa ito tuluyang lumala. Habang bukas pa ang negosasyon, hinikayat naman ni Speaker Romualdez ang mga Pilipino sa ibang bansa na manatiling kalmado, makinig sa mga opisyal na anunsyo at makipag-ugnayan sa mga embahada at mga konsulado ng Pilipinas. May 20 tayong mga kababayan ng mga opisyal ang stranded ngayon doon. May mga taga-Department of Agriculture pa. Umabot na sa 7 ang bilang ng mga Pilipinong sugatan sa Israel dahil sa ganting airstrike ng Iran. Sa pinakahuling datos ng Philippine Embassy sa Israel, isa ito sa isang nasa kritikal na kondisyon. Meron naman isang bahagyang nasugatan at yung 5 nakalabas na ng ospital. Halos 50 naman Pilipino sa Israel ang nasirang tirahan, 63 naman ang nabigyan na ng tulong. 52 makalipas ang alas 4 ng umaga, mahigpit na pinababantayan ng Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Middle East. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran na inaasahang makakaapekto sa presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglatag na ang Department of Energy ng kaukulang hakbang sakaling magtuloy-tuloy ang oil price hike. Tiniyag naman ni Castro ang pamimigay ng fuel subsidy, partikular na sa mga public sector transport at mga mangingisda oras na tumaas ang presyo ng krudo. Kapag ka po tumaas ang presyo ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel, ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailangan na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. Mahigit naman sa 20 opisyal ng Pilipinas ang nasa official trouble sa Israel ang natrap matapos na isara ang airspace nito sa gitna ng missile strike ng Iran. Kabilang sa mga opisyal na naiipit ngayon sa Israel ay 2 party list representatives, 17 mayor at 4 na delegado na nasa study mission sa Israel Daily Industry. Kasama dito sina Assistant Secretary Benjamin Albarese, Executive Director Lisa Batad ng Philippine Carabao Center, Rowena Bautista at Angelica Escanilla, mga opisyal ng National Dairy Authority ng Department of Agriculture. Kasama rin sa naiipit sa girian ng Israel at Iran, sina Barugo Mayor Aaron Balais ng Leyte, Lawaan Mayor Atin Mendros ng Eastern Samar at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal. Ayon kay Israel Ambassador Ilan Plossa, dumating sa Israel ang karamihan ng mga opisyal sa pagitan ng June 7 at June 9 para sa opisyal na training at work visit at nakatakdasan ang bumalik ng Pilipinas sa June 20.
Sinabi ni Ploss na nasa mabuti namang kalagayan ang mga opisyal ng Pilipinas at ginagawa nilang lahat ng paraan para maging ligtas ang kanilang pagbabalik sa ating bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy naman na nadagdagan ang bilang ng mga Pinoy na humihiling na makauwi ng Pilipinas sa gitna ng palitan ng airstrike ng Israel at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers Secretary na si Hans Leo Kakdak, sa kasalukuyan, may 109 na mga overseas Filipino worker na ang nagpahayag ng interes na ma-repatriate. Nakaalalay naman na niya ang kanyang ahensya sa mga apektadong Pilipino kabilang ang manasaktan sa pag-atake ng Iran sa Israel nitong weekend. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers kumikilos ang kanilang ahensya para sa koordinasyon ng repatriation, ngunit aminadong pahirapan ito dahil nananatiling sarado ang airspace at merong airport restriction sa conflict zones. Handa naman ang Department of Energy na mamahagi nga ng fuel subsidy sa sektor na lubhang maapektuhan ang pagsipa ng oil price kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, naglaan ang Department of Agriculture ng 2.5 billion pesos para sa fuel assistance sa mga driver ng baka Department of Energy. Para sa mga driver ng PUB, mga taxi, ride-hailing services at delivery platforms. Habang nasa 585 million naman ang fuel subsidy allocation na laan para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon kay DOE OIC Sharon Garin, lain hakbang na ito na tiyaking stable at sapat ang fuel supply at maiwasan din ang domino effect ng oil price hike sa iba pang mga sektor. Samantala, patay na nang matagpuan ang OFW na napaulat na nawawala naman sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Chief Patricia Ibon Kaunan, na hit and run pala ng kotse na turang OFW sa King Salman Eastbound Road. Kinilalang nasawing OFW na si Juljiri Agong, 30 anyos, nagtatrabaho bilang tagalinis sa Riyadh, residente ng Hulosulu at panganay sa mga magkakapatid. Ayon kay Kaunan, tukoy na ang plaka ng sasakyan at driver na nakasagasa kay Agong. May abogado na rin na niyang OWA sa Riyadh upang tutukan ang kaso at susubukan itong makakuha ng CCTV footage sa naturang insidente. Nananawagan naman ng hustisya ang pamilya ng nasawing OFW. Kauna-unahang kaso ng Mpox na itala naman sa Sogod, Southern Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Kauna-unahang kaso ng monkeypox sa Eastern Visayas na itala sa Sogod, Southern Leyte. Ito ang sinabi ni Sogod, Southern Leyte Mayor si Ferdinand Tan sa isang panayam. Ayon kay Mayor Tan, ito ang unang suspected monkeypox noong katapusan ng buwan ng Mayo na isinilalim ng physical test ng DOH. 2 beses sinagawang testing sa impact sa imported clay 1 at sa local ang clay 2. Mabot sa 2 linggo bago pa lumabas ang final result. Samantala, ayon naman kay Dr. Marjorie Musot ng RHU Sogod, umabot sa 16 na araw bago pa makumpirma ang resulta. Sa kasalukuyan, hindi naman dapat bahalang mga residente dahil ang pasyente gumaling na sa ospital at ang pamilya ay na-isolate na. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Ay, baka kayo ho ay naghahanap ng magandang investment opportunity dito sa Pilipinas. Tuloy pa rin ho yung inaalok ng pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad dito po sa mga proyekto ng West Chester Realty. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, at pati munisipyo. Nasa loob po mismo ng township. Diyan po sa Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat, Sibera Prestige, at saka Samira. Ayan, Kaya hindi mo na kinakailangan bumiyahe. Ang kagandahan pa nito, napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na
sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Sabi nga po ni Secretary Acosar at saka ng Westchester Realty, bakit ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na? Maganda umaga, Pilipinas! 16 na boto ang kailangan para makonvict si BP Inday Sara sa impeachment case ay naman kay Senator Coco Pimentel. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Kailangan ng 16 na senador na boboto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kinakarap nitong impeachment complaint. Ito ang binigyang linaw ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III habang pinag-uusapan ang kahilingan na dapat ay mag-inhibit ang mga senator judges na nagpakita na ng kulay sa impeachment. Unang-una ay personal na desisyon ang pag-inhibit ng senator judge. Paliwanag ni Pimentel, sa oras na umabot sa botohan sa impeachment complaint ay kailangang may 16 na senador na bumoto at magsabing guilty si VP Sara upang masabi na siya ay convicted. Hindi kabilang dito ang mga abstention o kaya ay absent sa botohan. Pati ang mga not guilty votes ay hindi mahalagang bilangin dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga boboto ng guilty ang pangalawang pangulo. Ngayon pa lamang ay nagbibilangan na kung makakuha ng sapat na bilang ang prosecution o depensa. Dahil sa botohan kung i-remand o ibalik sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint ay nakakuha agad ng 18 boto ng mga senador. Narito si Senador Coco Pimentel. Kailangan all the members of the Senate and 2/3 doon ay magsabi ng guilty bago masabi nating na-convict ang impeached officer. Hindi siya nagsabi ng guilty. So hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So hindi mabibilang sa guilty. Pagbilang natin ng guilty at kailangan 16 para masabi nating na-convict. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, dapat na hindi manghimasok ang Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment trial ni BP Inday Sara. Ito ang giniit ni Senator Coco Pimentel kasunod ang pahayag ng Malacanang na handang mamagitan ng Pangulo kina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa usapin ng impeachment. Paliwanag ni Pimentel, mas makabubuting hands-off ang Pangulo sa usapin dahil ayon sa kanya sa Ligang Batas ay o sinasabi sa Saligang Batas, walang papel ang Pangulo sa impeachment proceedings. Hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siya role. Ito yung proceeding na pwede siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talaga role. O narito tinabla na rin ni Senate President Escudero na naturang mungkahi sa Malacanang, pero sabi ni Yusek Claire, hindi naman ganun yung pagkakapahayag. Binalaan naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mga nagbabalak magtungo ng Korte Suprema para kwestiyonin ang desisyon ng Senado na i-remand ang impeachment case ni BP Inday Sara sa Kongreso. Ayon kay Pimentel, lalo lamang maantala ang proseso kung may maghahain pa ng kaso sa Korte Suprema at mas maiging hintayin na lamang ang pagpasok ng 20th Congress para sa pagpapatuloy ng paglilitis. Babala ni Pimentel, hindi malabong patibong lamang ang paghihimok ng ilan na maghain ng kaso sa Korte Suprema para maantala lalo ang proseso. Pero ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court anymore. Hintayin na possible delay. Tsaka, ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos by July 29, 30, 31, August 1, yan. Pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, di nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rinarush na mga priority laws. Kasi wala pa. Ano pa yan eh? Filing pa lang yan. Liluluto mo pa yung mga bills dyan eh. Magko-committee hearing pa eh. So actually, perfect time yan. Marami kayong time para mag-trial. Maganda umaga,
Pilipinas. 5:04 ang oras sa buong kapuluan. Kasama na natin si Shanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Shanel, maulan ang umaga natin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din sa mga taga-subaybay natin para sa ating weather update. Wala na pa tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin meron pa rin tayong mga weather system na magdadala ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Una na dito ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nangigaling sa dagat Pasipiko. Inaasahan natin magdadala ito ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan Oriental, Mindoro at Marinduque. Asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot naman ng Intertropical Convergence Zone dito sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat at Tawi-Tawi. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng flash flood at mga pagguho ng lupa lalo na po sa malalakas na mga pag-ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon naman po, wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shanel Dominguez po, magandang umaga. Shanel, yung cloud cluster na nasa bandang norte, yan, ano yan? Easterlies po ito. Easterlies. Opo. Okay. Tapos, hanggang kailan yan? Ay naasahan po natin bukas po, possible po maging maaliwalas na po ang panahon natin dito sa Luzon. Pero inaasahan pa rin po natin dito po sa mga kababayan natin para sa Mindanao yung epekto po ng Intertropical Convergence. So sila naman po yung makakaranas po ng mga pag-ulan. Oo. Anong magiging outlook ng weekend natin? Weekend po natin dito po sa May Luzon, maaliwalas na panahon naman po. And then pagdating po sa eastern section po ng Visayas, Eastern Visayas, pati na rin po Mindanao, asahan po natin magiging maulan. Dulot po ito ng easterlies at ng ITCZ. Thank you, Ma'am Shanel. Magandang umaga. Ingat din po kayo. Yes po, Opo. Si Shanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag ding kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo, magbaon ng pananggalang laban ho sa ulan. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households, sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon mo natin gamitin, no problem po. Hindi manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Tayo sa mga balita, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na game of chess ang estratehiya ng Pilipinas laban sa China. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatahang Lakas na si Colonel Francel Margaret Padilla, gumagamit ang Pilipinas ng boses at batas para lumaban habang gumagamit naman ng nuclear arsenal ang mga kagamitang pandigma ng China. Ganito Padilla, kung ang ginagawa ng China ay might versus right. Patuloy naman na niya ang ginagawang modernisasyon ng Pilipinas para mapalakas ang alyansa nito laban sa kanila at patuloy na paggamit ng karapatan bilang isang might na bansa. Para ho doon sa mga nagtatanong, kaugnay po ng suspensyon ng registration, kasama na natin si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so walang voters registration na mangyayari? Yes po, Sir Angel, napagdesisyonan po natin na wala mo ng voter registration
na mangyayari ngayong July 1 to 11 dahil napaka-iksi ng panahon po na yan. At gano'n naman na tayo naghihintay sa kasalukuyan kung ito ay mapipirmahan na ng Pangulo yung pagsususpend o pagre-reset ng barangay and SK elections. Kung magkaganon po, ang ating pong mga registration ay magsisimula na lamang sa huling linggo ng Oktubre at tatagal po ito hanggang Hulyo 10 ng susunod na taon. Ibig sabihin, ganun po kahaba ang magiging registration natin para po sa tinatawag natin barangay SK elections na maaari mangyari na sa darating na Nobyembre ng 2026. Paano kung kasi ang mga nag-iintay din mag-file ng TRO sa Korte Suprema, hinihintay lang din ho yung pagpirma ng presidente. Kasi tama po kayo, Sir Angel, kaya talagang ang COMELEC po talaga ay nasa isang masilumuot na predicament dahil dito sa pangyayaring ganito. Isipin niyo po, Sir Angel, ang tanong nga namin nung isang araw na kami nagpulong, ano ba ang ititigil natin, ano ba ang itutuloy natin, at kasi po, Sir Angel, may mga bagay kaming kinakailangan itigil dahil masasayang. Halimbawa po, Sir Angel, tulad ng mga indelible ink. Kapag tinuloy namin, Sir Angel, ang pag-procure niyan at na-deliver sa amin, tawag natin dyan, touch move ka na, hindi mo na pwedeng maibalik yon sapagkat si Angel, baka po kasi matuyo yung mga, o kaya mag-iba ang chemical, magkaroon ng chemical reaction. Yung mga indelible, masasayang po eh. Kaya medyo kinakailangan may decision kami kung alin yung ipatutuloy, alin yung hindi. At ito pong registration ay kinakailangan natin hindi ipatuloy sapagkat meron po tayo sa Angel pati na Bangsamoro parliamentary election ngayon darating na Oktubre. At kung sakasakali, yung po magre-rehistro ng July 1 to 11 ay hindi rin naman makakaboto sa Bangsamoro parliamentary election. Baka po kasi magalit at sisihin kami ng mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro kung bakit namin pinayagan ang registration nila, yung pala hindi pala sila makakaboto rin sa Bangsamoro parliamentary election. Magkano more or less yung sinasabi nating cost nung mga pagbabago yung chairman? Would you know? Yung po kung sakali Sir Angel, yung sinasabi niyo sa postponement, tayo ma-reset. Oo. Na mapapostpone ng eleksyon na ngayon po pinapakompute natin pero hindi po yan bababa, Sir Angel, na mga 3 bilyong piso. Wow! Sapagkat Sir Angel, kapag na-reset tayo sa next year, siyempre mahaba ang ating registration of voters. Isipin nyo, kung tatagal yan ng October hanggang July ng next year, ang ating pumbotante sa kasalukuyan ay 68,431,935. Kung magkakaganoon, aabutin po siguro tayo, Sir Angel, ng mga hanggang 70 million na mga botante para sa barangay at sa SK naman, aabutin tayo ng mga 25 million. Kung magkakaganoon po, ay dadami ang bilang ng mga presinto, dadami ang bilang ng mga electoral board members, dadami rin ang mga kagamitan na gagamitin natin. Yung pong budget namin ay nakabase lamang sa bilang ng presinto, bilang ng botante at bilang ng mga electoral board members na pang pang December na ito ng 2025. Malaki ha. Oo, kaya lang 2 weeks from now yung July 1, ano ho? Kung sakaling mapirmahan ho ng presidente tapos ma-challenge sa Korte Suprema, mukhang hindi nga yata aabot, Chairman, ng July 1. Baka mahirapan. Opo, Sir Angel, medyo may problema po kami doon kapag nagka-ganon-ganon at yun na nga, baka kasi umasa yung mga kababayan natin pagka sila ay nakapagpa-register o nakapag-transfer ng kanilang registration. Tapos 11 araw lamang ang mabibigay natin na period, napaka-iksi. So, mas minarapat natin na ito ay ilipat na lamang. Pero Sir Angel, sa kasalukuyan naman, hindi pa namin na ilalabas yung resolusyon na paglilipat ng registration sa ibang panahon sa October na sinabi ko kanina. Kasi nga po medyo minamonitor din natin ano ang development naman ng panukalang batas kung yan ay pipirmahan ng ating Pangulo. Pero ang sinasabi kasi ng mga tumututol, wala daw itong pinag-iba doon sa naunang batas na idineklarang unconstitutional. Chairman. Maaaring ganun po ang interpretasyon nila. So, siyempre sa part po ng COMELEC, palibasay kami tagapagpatupad lamang nitong mga batas o yung magiging batas. Siyempre wala po kaming komento dyan. It's a highly political decision sa part po ng ating legislative at saka ng ating ehekutibo. So sa amin po sa COMELEC, basta kung ano yung batas, yan po yung ipapatupad natin sa kasalukuyan. So Angel, yun po ang dahilan kung bakit hindi pa rin kami humihinto doon sa aming paghahanda
ay sapagkat ang kasalukuyan, ang batas pa rin natin, December 1 pa rin ang taon na ito, ang ating barangay and SK elections. At hindi magbabago lamang kung magkakaroon ng panibagong batas na marireset ito sa susunod na taon. Nako, hirap pala na sitwasyon nyo, Chairman. Tapos pagka tinuloy nyo naman at gumastos, nagwaldas ng pera. Ano ba naman? Talagang yun po. Napakahirap sa Angel. Pero sabi nga namin, may mga bagay na pwede na nating ipatuloy, matuloy man o hindi ang barangay ng SK election ng December 1. Tulad halimbawa sa Angel, nung pag-procure ng ballot boxes, kailangan po namin ng dagdag na 60,000 na ballot boxes sapagkat yung po ibang mga ballot boxes natin na kulay dilaw. Yung po bang bakal, ay ano na po iba, talagang unrepairable na at yung iba naman talagang sobra na ang kalawang at hindi na kayang mapaayos muli. Kaya kinakailangan mag-procure kami ng ganyan. Yung pong paggagawa ng mga ballot boxes, palibhasa ay bakal, yan po ay medyo matagal-tagal. So kahit po yun ay ma-reset, okay lang po dahil pwede namin ma-stockpile yung mga ballot boxes na yan kahit pa ang eleksyon ay ma-reset sa November of 2026. Wow. Magkano yun? Ang estimate natin, 3 billion, ano? 3 billion yung... Mga 3 billion po sapagkat dami po ang bilang ng mga electoral board members. At bawat isang presinto po sa Angel ay madadagdagan ng tig-tatlo na electoral board members at baka po kasi dahil madadagdagan tayo ng botante ng mga 1 milyon na higit, baka po kasi tayo ay magpapadagdag din ng honoraria sa ating mga guro and at the same time yung mga gamit na kakailanganin po natin. Ay, susumesya. Sige, wait and see na lang muna tayo. Wala tayong magagawa. Wala sa ating control yung wala sa control ninyo yung pagpapasya, ha? Kundi intayin na lamang kung ano ang magiging susunod na pangyayari. Anyway, Chairman, thank you for joining us. Ingat po ng mga kababayan natin. Ingat po kayo. Ingat. Pero kumusta ho yung paghahanda natin for BARM? Kumusta yung paghahanda for BARM? Kami naman po ay medyo nasa rurok na po tayo ng paghahanda dyan sa BARM. May problem lamang po sapagkat sumulat tayo sa ating Bangsamoro sapagkat yung 7 seats na allocated sa Sulu hanggang sa araw na ito, Sir Angel, ay hindi pa po na-distribute o na-reapportion sa mga natitirang probinsya. Natatandaan ng lahat na ang Sulu po ay sinabi ng Korte Suprema hindi kasama sa Bangsamoro. So kung magkakaganon, baka po hindi eksaktong 80 ang magkakaroon ng miyembro ng Parliament sa darating na Bangsamoro parliamentary election. Ang magdi-decide nun, BARM? BARM po, sa parlamento po ng BARM, ang desisyon patungkol sa kung paano i-distribute. At si Angel, bibigyan ko lang ng konting komplikasyon. Kaya po kami naghihintay doon at kaya kami nagbigay ng deadline sapagkat kung i-redistribute po yan si Angel, kinakailangan kami mag-open ng filing ng candidacy doon sa mga lugar na maaapektuhan ng redistribution sapagkat yung isang bayan na dating miyembro ng parliamentary district na ito ay maaaring malipat sa ibang distrito and therefore may mga entitled na makatakbo doon sa bagong create na legislative district na yan. Kaya yan din po ang komplikasyon ng ating pong problema. Ang problem lang namin, ang eleksyon po sa Bangsamoro ay automated, hindi po ito manual and therefore mas mahaba po ang preparasyon at madaming gagawin kapag ka-automated election. Paano nga pala yung mga barangay na hindi contiguous sa chairman? Paano sila kukuha ng paano sila magkakaroon ng representation? Ano ba, yung mga town, yung mga barangay na nasa mga towns na nasa North Cotabato dati, saan sila boboto? Kung hindi naman sila town. Sa kasalukuyan, Sir Angel, yan pong dati-rati 48 na barangays na ngayon ay 8 municipalities na nung tinatawag nilang Special Geographic Area. Walang probinsya pa yan. Wala rin yung legislative district. Ay sa kasalukuyan, isang parliamentary district lang ang inassign nila. So hindi po komplikado. Ang katanungan, paano kung ito ay ginawa nilang 2 parliamentary district at pagkatapos ang nag-file ng candidacy ay nakabilang doon sa kabilang distrito at hindi dito sa distrito ito. So, kinakailangan mag-open po kami at ibaliwala yung nakapag-file ng candidacy doon sa nag-iisa lang nung una na parliamentary district. Ang hirap na. Lapit na ng eleksyon eh. Di ba? Yes po, Sir Angel. Kaya po kami sumulat na sinabi namin, mukhang no choice na kami. Binigyan po namin sila ng deadline dati ng hanggang May 30. Nag-extend po kami hanggang 2nd week ng June at tapos po yung 2nd week. Kaya sabi namin, no choice po ang COMELEC. Ito'y automated election. Magtutuloy na po kami sa paghahanda sa 73 parliamentary seats at 73 seats ng parliament at hindi na po sa 80.
Good luck, Chairman. Mas marami pala kayong problema. Nadagdagan pa pala lalo problema niyo. In the meantime, maraming salamat for joining us. Pagdadasal ho namin, maresolba na kaagad. Maresolba na agad yung mga problema niyan. Thank you po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Pamahalaan may contingency plan sakaling maapektuhan ng tensyon sa Middle East ang supply naman ng abono. Naku, ito matagal na yung problema ito. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng mga magsasaka na magmahal ang presyo ng abono dahil sa gulo sa Gulf region. Pagtiyak ng palasyo, may nakahandang contingency plan ang pamahalaan kaugnay ng supply ng abono sakaling magpatuloy ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na maaaring kumuha ng fertilizer ang bansa sa ibang parte ng mundo gaya ng Brunei na malapit lang sa Pilipinas. Sabi ni Castro, kumpiyansa rin ang DA na hindi magdudulot ng pangmatagalang problema ang tensyon, lalo na kung hindi naman isasara ang sea lanes. Napag-alamang 66% ng inaangkat na abono ng bansa ay nitrogen-based at ang pangunahing supplier nito ay ang Qatar. Mahigpit na pinababantayan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon sa Middle East para maagapan ang posibleng epekto nito sa presyo ng langis at iba pang bilihin. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali lang, Edwin Duque. Oras mo na sa buong Kapuluan, 21 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kuyang Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sa ating pong sistema, sa ating pong katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, marabanan natin ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang gising, magandang ating pakiramdam sa kinabukasan. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po may mga concerns, lalong-lalo na sa mga senior citizen natin, magtakso kayo sa 0917-110-6580 para po masagot ang inyong mga katanungan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At due to popular demand, kahit na ito dapat sana pang Father's Day lang, extended yung 10% discount kung kayo bibili online. Puntahan lamang ho ninyo yung ultabayo.shop. Ultabayo.shop. Meron pong QR code doon. Pagkatapos gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para maka-avail po kayo ng 10% discount. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga nag-aabang kay Sherwin Alparo, ang kanyang tropa ay nandyan ngayon sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Ayan, sa mga taga-Barangay Sacred Heart, Quezon City, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherwin the Pogi. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Port Avenue Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque. Edwin, kumusta ang presyuhan dyan? Maulang umaga, Kuya Gel. Ang presyo ng isda ay hindi mapigilan itong pagtaas dahil nga doon sa patuloy na pagulan
Ang bangus ay yung pinakamalaki. Ito yung umabot ng 260 hanggang 270, habang 240 yung medyo kaliitan. Ang galunggong, Boy Angel, umabot ng 280 yung kilo. Yung pinakamaliit, mabibili naman ng 240 hanggang 260 pesos. Habang itong shrimps, 420 hanggang 480 ang kilo. Ang yellowfin, ito yung medyo mataas din dahil papalo ng 400 yung malalaki. Pero kung gusto mo yung medyo kaliitan, merong 230 hanggang 260. Yung tilapia naman, merong 140 yung maliliit, yung plapla 170. Sa presyo naman ng karne, nasa 400 pesos itong presyo ng laman. Kasim 400, ang pork chop 400, ang giniling naman 400, habang yung pata 360 hanggang 380. Yung liempo medyo mataas na sa 460. Hindi naman nagbago ang presyo ng kambing. Yung karne nasa 500, habang yung ulo at paa ay mabibili ng 460 pesos yung bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, ang kalabasa nasa 50 pesos, ang talong merong 80, ang okra merong 60, yung sayote 40 hanggang 60 pesos yung bawat kilo. Sa carrots 80 pesos, ang bawang 60 hanggang 80 pesos bawat kilo, at ang luya 160 hanggang 320. 80 pesos naman sa repolyo, ang pechay bagyo 60, ang Tagalog 70, ang patatas 40, yung ibang klase at yung magandang klase nasa 60 hanggang 70 pesos bawat kilo. Ang siling labuyo 100, ang broccoli 220 pesos bawat kilo. Ang siling panigang naman ay mabibili ng 40 hanggang 60, ang bakopa 100, at yung iba pang mga bilihing gulay, lalo na yung mga talbos, medyo tumas ni Kuya Angel, merong dati mabibili mo ng 10. Ngayon yung maliit tali ay mabibili ng 15 pesos yung bawat kilo. Sa presyuhan naman ng bigas, mabibili ng 34 ang pinakamababa, at ang pinakamataas ito ay 80 pesos bawat kilo. Pero merong mga ino-offer ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo na mabibili ang bigas ng 20 pesos hanggang 35 pesos bawat kilo. Yating price monitoring report mula pa rin dito sa Port Avenue sa Grace Park, Caloocan. RS23 Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Dagdagan natin yung inyong mga pamalengke. 7,000 lang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung item na yan na ginagamit ho pagkatapos nating maglaba gamit ang Pride detergent? Ayan, ha? Ang inyo pong masagot, ipapatala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdatext sa empty space, name / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel Age Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan, may huli na kaagad si Sherwin Alvaro dyan sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Sherwin. Yes, Kuya Angel, dito lang to sa may tapat ng Quezon City High School sa may kanto ng Scout de Guia. At rain or shine, may pasok. Tignan mo, yung mga estudyante nakahilera na ngayon dito sa gate ng Quezon City High School. Kung aga pumasok ng mga estudyanteng to. 3 shifts ba sila? Maaga, siyempre yung... lakay may pasok. Hindi, 3 shifts ba sila? 3 shifts din ba ang estudyante dyan? High school, mga high school. High school, 3 shifts nga. 3 shift din. Kasi kaaga nila pumapasok eh. Ganun ba? Hindi. Baka 3 shift. Ayan, may bata. 3 shift ba sila? Quezon City High School. 3 shift? Ilang shift? 2? Hanggang oras ang klase mo? 1. Hanggang 1. Tapos may papasok naman ng 1 o'clock? Apo. Ay, wala na po. Wala na nag-aaral ng 1:00 ng hapon? Hindi.
Baka siya ang walang pasok. Shift lang pala. Isang shift lang. Hindi, palagay ko 2 shift yan. Oo. Wala pang hapon. May panghapon pang klase. Meron po, yung iba po yung mga nagpa-practice. Tapos, mag-ano sila. Practice lang. Naglalaro lang. Ha? Masarap mag-aral dito sa Quezon City High School. Sa hapon, naglalaro na lang. Yun. Sa amin sa Cavite, ang pasok namin sa eskwela, alas 5 ng umaga, dapat nasa school ka na. Dahil alas 6, klase na, hanggang alas 3 ng hapon. Tapos yung panghapon na shift, papasok naman ng alas 12 hanggang alas 7 na ng gabi. Yan. Iba kami sa Quezon City, marami kaming classroom. Oo, tignan mo naman, pagdating lang hapon, sa Quezon City, naglalaro na lang ang mga Ay, sige. Bigyan mo na yung pera. Ayan. Ito sa tapat kasi ng eskwelahan, may malakasang nagraradyo. Yan, itong Laguan at Batcher ni Kuya Birds. Yan, dito sa harap ng Quezon City High School. Malakasang palagi nakatune in sa DZRH. Nanay, pangalan nyo? Remedios Paas po. Nanay Remedios. Anong si Lola Remedios? Wala naman po. Kapangalan lang po. Kala ko kayo may Higi tayo. Nakasisi ng radyo. Tuwing umaga, nagbubukas kayo ng radyo. Yan po yung libangan namin. Kahit pumula bata kami. Kahit wala kaming TV, cellphone. Radyo lang po. Ayan, ayos si nanay. Nabubuhay sa radyo. Sherwin. Mula bata pa po, hindi ako sanay walang radyo. Pag umaga, kailangan nakaradyo po ako. Bumibili ako. Pag nasira ulit yan, bibili pa rin ako. Walang kumpay, bibili ako. Ayan, talagang radyo ginaga. Ayun. Sa inyo po. Oo. Bakit, ano bang inaabangan? Palmones. Ano inaabangan nyo, Nay? Bakit kayo nagraradyo araw-araw? Araw-araw po, gusto ko po malaman kung ano mga balita para yung mga paligid natin. Oo. Nalalaman ko kung anong pangyayari. Paano pagka suspended ang pasok? Di paano yung mga niluto ho ninyong pagkain, Nay? Ano daw? Pag suspended ang pasok, paano yung niluto ninyong pagkain? Continue po. Sir Angel, kasi po yung construction, saka yung meron. mga kapitbahay. May bumibili naman po kahit paano. Ba't naka-face mask ho kayo, Nay? Inuubo po ako Inuubo? Kung pagkagaling ni nanay, akala ko naman hindi naligo si Sherwin. Kaya kayo naka-face mask. Ako nga ka rin pagdating namin naka-face mask na. Ako nga rin gusto ko yung mag-face mask. Nawalan ako ng sili. Nagluto po ako sa kahoy. Tapos usok ng usok. Ayun, kaya kayo nauubo. Sige. Sherwin, bigay mo na 1,000 ni nanay. Nay, congratulations ha. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Kuya Angel Palmones po. Angel Palmones, ito meron ko 1,000 pesos. Salamat po, Kuya Angel. Thank you po. Araw-araw po ako nakikinig sa inyo. Ayan, salamat po. Kayo. Oo, dahil ang paborito mo si Kuya Angel, tuwing umaga nag-aabang ka ng DZRH. Eto, meron kang DZRH Grocery. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po, Kuya Angel. Salamat po. Maraming salamat. Meron pa yan, Nay? Meron pa, Nay? Meron pa yan. Meron pa kasama niyan. Pambaon din ng anak ko. May pambaon na. Ito, meron pang pambigas. DZRH na imbag na bigas. Salamat po. Maraming salamat po. Kuya Angel, salamat po. Thank you po. Ayan. Dahil yung anak niya, Kuya Angel. Ilan ang anak ni nanay? Ilan anak mo? 4 po, tsaka 4 na apo. May apo na kayo? Po yung asawa ko. Siya po talaga yung mahilig din makinig ng DCRA. Kita mo Siya po naman. yung unang-unang nagra-radyo, kape lang. Talagang radyo. Hilig niya talaga. Nakikinig po siya talaga sa radyo kasi namatay na siya. 2 na lang po kami ng anak ko. Babae na pinapaaral. Dito si Angelo nakatira na rin sa gilid ng kalsada dahil andito na rin yung kanilang tindahan. Yung anak na nag-aaral, tatawid lang ng school dahil nag-aaral ka sa Sacred Heart. Eto, meron kang DZRH uniform. Yan ha, isusot mo na yan. Magpapalit na ang uniform ng Quezon City High School ng puting t-shirt ng DZRH. Susutin niya yan. Yan po yung PE nila sa Sa PE? Angelo, ang dami nito. Yung eskwela, pag-uuniformehan natin. Sige. Nay, thank you ha. Salamat po. Salamat.
Araw-araw po ako nakikinig, Apo, sige, ingat. Nakalimutan batiin niyo po ako lagi tuwing umaga. Kita mo naman, nagpapabati pa si nanay. Nay, sige, Nay, sige. Lola Remedios yan. Okay lang po, kahit Lola Remedios po. Lola naman po ako. Doña Remedios. Dapat Doña Remedios para yayamanin ang dating. Doña Remedios. Ayan. Kaya noon, ako napakasaya na malaman yung mga kababayan natin talagang tutok na tutok pa rin sa paggamit ng radyo sa pakikinig at araw-araw talagang inaasahan nila yung radyo para makabalita at makalaman ng kung anong lagay ng panahon. So dahil ngayon, medyo makulimlim din sa Quezon City, nagbabadya na naman bumagsak yung ulan. Kanina madaling araw, walang humpay yung ulan. Ngayon, medyo tumila, sakto sa mga papasok sa eskwela, tuyo po ang mga, hindi pa naman tuyong-tuyo, pero wala nang tubig yung mga kalsada at makakapasok na ng maigi sa mga paaralan. Live mula din sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City, Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, Sherwin, natanggap mo yung ano kahapon? Kuya Angel. Yung sa abono. Salamat Dahil nakakatuwa yung magkakapatid, di ba? Magkakapatid. Ito naman, asawa niya naman yung naaalala niya kapag nagraradyo kahapon. Yung nanay ng magkakapatid at taga Binangonan Rizal, yung kanilang naaalala. At ngayon, napapakinggan nila tayo dyan sa Binangonan dahil araw-araw din naka-Angelo, talagang tutok sila sa programa Magandang Umaga Pilipinas. Ayan, naaalala na kita lagi, Sherwin. Ayan, pagka umaga, kasi hindi ka na nagdadala ng pandesal pabalik dito. Salamat. Alam na din. Pinaalala ko kung Angel. Kaya maghahanap tayo na masarap na pandisanan dito sa Quezon City. Thank you, Sherwin. Mamaya sa Kamuning. Malapit lang dito yung Kamuning Bakery. Naku, napakasarap ng tinapay doon sa Kamuning Bakery. Mamaya, dadala kita. Salamat, Sherwin. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa New Jersey, US of A. At syempre sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cubao, New York, Cubao, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, sa mga sugni natin dyan. At syempre sa mga taga-Alabat, Quezon, sa mga taga-Mulanay, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga magsasaka dyan. Patuloy po sa pagsisikap na mapanatiling matatag ang ating food security. Ang Quezon po ang nagpo-produce ng tangerine chocolate. Produkto po ito, brand ito ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Yan po pwede po ninyong i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, kapag tinangkilik natin ang tangerine chocolate, tinulungan natin ang ating lokal na ekonomiya, nakapagbigay ka pa, nakapagpasaya ka pa ng inyong mga mahal sa buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Ang bilis ng oras, 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 49 na makalipas po alas 5 ng umaga. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Estados Unidos. Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas. Magandang umaga. At syempre yung Midnight Singers natin na lagi pong nakatutok ho sa atin. Tita Cora, Tita Lloyd, si Ma'am Linda, Sir Art, Sir June, at saka si Boss Manny. Good morning ho sa inyo. Magandang umaga din po sa mga suki natin dito po sa Kinapawan City, araw-araw. Ma'am Molino, si Ma'am Dottie Molino, good morning po sa inyo. Samantala, hindi ko alam doon ho sa mga nagtatanong sa atin tungkol ho doon sa libro ng talambuhay ni Boss Nick Gabonada, The Nick Gabonada Story, yung Winning Brands and Boats, maraming gustong matuto, message nyo na lang ho siya kung saan ho available yung libro, yung Winning Brands and Boats ni Nick Gabonada. Ayan, ito po isang advertising and
PR guro. Doon sa mga kakampi ni Mayor Digong, kilalang kilala ho ito dahil isa ho ito sa mga nag-strategize ng kanyang panalo. Ayan, ha. Miss na rin siya ng mga taga ABS-CBN, ha. Ayan na. Ipinapaalam naman sa mga kaibigan, kakilala at kamag-anak sa makabilang buhay na po si Mariano Jun Arriba Jr. noong panglinggo Father's Day. Ito po'y tatay ni Tunog Master Mabella, kasama namin dito po sa DCRH. Nakaburo ang kanya labi sa Emerald Chapel, Loyola Memorial Park sa Marikina City. Ang paghatid po sa huling hantungan kay Tatay Jun ay sa June 21, sa Sabado na po yan, sa Paraiso Memorial Park sa San Mateo, Rizal. Mabel, nakikiramay kami. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas, kay Ambassador Harem Ping, Justice Max de Leon, at syempre si Justice Raul Villanueva, kay Mami Sally Villanueva, good morning din po. At saka syempre kay sino pa to? Nabigla ako na mental block. Si Kaador Plato. Yan, Kaador, good morning, ha. At para ho dun ho sa mga mahilig na mahilig masyadong dumaldal, ha. Meron ho isang pag-aaral na nagsasabi, yung palang pag-upo ho natin, iupo ka mga 2 hours a day, ha. 2 hours a day na pag-upo mo lang, wala kang ginagawa, ha? Nagmumuni-muni ka. Pero wag mo naman gamitin excuse ito para maging tamad, ha? Pagka inuutusan kayo, sabi, sandali, uupo ako dahil sabi ni Kuya Angel, pag umupo pala, tatalino. Ayan, ha? Hindi po. Huwag nyo gawing kamituwiran to. Pero isang study ho nagsasabi that sitting in silence for just 2 hours a day may trigger the growth of new brain cells, particularly sa region linked to memory and learning. Ayan, ha? Kaya, ibigay nyo yan, isuggest nyo yan sa masyadong mataldal. Maganda umaga, Pilipinas! Masyadong mga mataldal. Sabihin mo, pwede ba? Sandali. Bakit? Tahimik ka muna, 2 hours lang. Bakit? Tatalino ka. Ayan, ha? Magiging matalas pang memory mo. Ayan. May excuse na kayo, ha? Sige. At teka muna, may isa pang report muna tayo, ha. 150 Pinoy sa Israel na ito nagpapasok lalo na nga po sa pag-uwi sa Pilipinas. Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Umakyat na sa 150 Pilipino mula sa Israel ang nagpapasaklolo sa gobyerno upang makauwi sa Pilipinas sa gitna ng palitan ng airstrike ng Israel at Iran. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo, kakilakisa naman nating kababayan sa Iran ang humihiling ngayon ng repatriation. May 17 naman na overseas Filipino worker ang stranded ngayon sa Dubai at hindi makabalik sa kanilang trabaho sa Israel. Sinabi ng kalihim na kahapon bumiyahe pa uwi ng bansa ang mga nabanggit nating kababayan at ngayon inaasahan darating sa Pilipinas. Siniguro naman ni Kakdak na bukod sa tulong pinansyal, bibigyan nila ng tulong sa pangkabuhayan ang mga magbabalik bansa bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan. Kasalukuyan anyang nasa alert level 2 ang Israel simula pa October 2023, kasunod naman ang sagupaan ng Israel at ng Hamas. Sabi ni Kakdak na sa ilalim na ito umiira ng partial deployment ban kung saan bawal ang pagpapadala ng mga bagong OFW at ang mga balikmanggagawa lamang ang pinapayagan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. 6 na minuto na lamang bago mag-isa sa umaga. Sa mga taga-Rizal at mga kalapit na mga probinsya, mga kalapit bayan, check po ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang latest na townhouse model na Bianca. About 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ulitin natin, ha? 0917-719-7908 para sa karagdagan detalye. Ito po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Yung bang pagkagising mo, gusto mong malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, piling yayamanin, ito yun. St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng bagong Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!
Oy, mag-iingat daw ho tayo sa Peking NCAP website. Yan po ay babala mula sa MMDA. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, inalerto ng Metropolitan Manila Development Authority ang publiko hinggil sa Peking website na kahawig ng kanila mismong inilunsad para sa no contact apprehension policy. Babala ng MMDA, nangi-scam ang online portal na may huli ba? At hindi ito ang kanilang website na may huli ka. .mmda.gov.ph. Sa Peking website, hinihingi ang plate number ng isang motorista habang kasama naman ang MV number sa requirements sa lehitimong pag-aari ng MMDA. Batay sa report ng National Computer Emergency Response Team, maaari manong may gamit ang may huli ba sa mga phishing activities. Kamakailan lamang ay inilunsad ng MMDA ang may huli ka 2.0 na mas secured umano ang privacy para sa mga motorista. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din yan. Loko talaga. No, ha? Huli ka, ginawang huli ba? Ingat ho kayo. Ang dami talagang mga manlulokong yun. Nakakabuisit. Ano, ha? Lalong-lalo yung mga scammer sa mga credit cards. Ay, Diyos ko Lord, kunin nyo na po sila. Ayaw nating maghangad ng masama sa kapwa, pero pagkaganyan hong namimirwisyo na ho sila. Pantakin nyo, ka-activate pa lang ng credit card, ng bagong credit card, meron na naman. Pinalitan mo na yung... gusto yata, palitan nyo pati pangalan mo eh. Ay, nako... Umarangkada ng paglilitis ng Armed Forces of the Philippines sa kaso ng isang Air Force Major General na muna'y nanggahasa ng kanyang 2 junior officer. Formal nang inilipat ng Philippine Air Force ang jurisdiksyon ng kaso ni General sa Office of Ethical Standards and Public Accountability ng AFP at tiniyak na makikipagtulungan sa pag-usad ng kaso. Siniguro naman ng AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang transparency ng paglilitis habang nirerespeto nito ang privacy at karapatan ng magkabilang panig. Matatandang nasibak na sa pwesto ang akusadong Major General na ngayon ay nasa kustodiya na ng AFP makarang maghain ng reklamo ang 2 kanyang biktimang mga lalaki. Magandang umaga, Pilipinas! General, ikaw pala ha. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, sa Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Mark Twain. Ang sabi niya, "No amount of evidence will ever persuade an idiot." Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, ACS na umaga.